Ilang bayan sa probinsya ng Albay ang isinailalim na sa state of calamity dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Marami pa ring residente ang ayaw munang pakampante at piniling manatili sa evacuation centers. Para sa update, live na magbabalita mula sa Daraga, Albay, si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang sitwasyon dyan? Cheryl, sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, nakapagtala ang PHIVOLCS ng nasa 11 na volcanic earthquake sa Magdamag. Sinamahan pa yan ng nasa 17 pyroclastic density current o uson at nasa halos 300 rockfall events. Dahil dito, hindi pa rin talaga umaalis sa mga evacuation center ang mga apektadong residente. Hindi bababa sa 7 pamilya ang pinagkakasya sa kada classroom sa Barrio Elementary School. Galing sa Barangay Kirangay, sa bayan ng Kamalig ang mga nagsilikas na residente. Kabilang kasi ang kanilang tinitirahan sa 6-kilometer permanent danger zone. Nasa 82 naman ang kabuuang bilang ng pamilyang nagtitiis sa lugar. Kung hindi sapin sa sahig, tiis-tiis na lang muna sa pinagdikit-dikit na silya sila natutulog. Marami sa mga pinilit mag-evacuate pawang mga senior citizen at mga may kasamang sanggol. Nasa 7-kilometer extended danger zone pa naman daw sila nakatira mula sa Bulkang Mayon, pero matindi raw kasi yung makapal na abong bumagsak sa kanilang lugar nitong weekend. Panawagan lang ng mga pamilyang nasa evacuation centers, bukod sa mga pagkain at inuming tubig, mabigyan daw sana ng mga diaper para sa mga matatanda at bata, lalo't hindi sila makapaghanap buhay ngayong hindi rin pinapayagang makapasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Cheryl, kahapon inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay ang localized state of calamity. Kabilang dito ang 8 LGU, 3 lungsod, kasama na dyan ang Legazpi, Tabaco at saka ang Ligao, habang 5 bayan. Kasama naman dyan ang Malilipot, Daraga, itong Ginubatan at saka Kamalig. Maging sa bayan nga, yun yung mga kasama sa 8 na isinailalim sa localized state of calamity. Samantala, talagang doble kayod naman ang mga otoridad sa paglilinis dito sa mga abong nakakalat na sana target nila ay matapos daw sa loob ng 1 linggo dahil nga patuloy ang pangamba at banta ng posibleng ashfall pa rin, lalo't patuloy din na nagkakaroon naman ng mga PDC o uson dito sa lugar. Cheryl. Yung mga nabanggit na isinailalim sa localized state of calamity, ito yung mga pasok doon sa ika-7 kilometro, no? Mula doon sa, it's just 1 kilometer na away doon sa 6-kilometer permanent danger zone. Tama ka dyan, Cheryl, no? Kasi nga itong mga bayan at lungsod na ito, pasok do sa 7 hanggang 8-kilometer extended danger zone dahil sa patuloy na nararanasan kasi na PDC o yung tinatawag nga na uson na malaking banta sa safety ng mga residente dahil ito yung mabilis naragasa ng mga malalaking tipak ng bato na may mga kasamang may kasamang mga volcanic materials na galing sa bulkan na nagdudulot din ng ashfall. Ito yung delikado kung sakaling umabante patungo sa 7 to 8 kilometer extended danger zone. So yung threat is there, kaya nagdeklara na kaagad ng state of calamity dito sa mga naturang bayan at lungsod para kahit papano agad-agad din nila matugunan yung mga pangangailangan ng kanilang mga residenteng if ever kailangan na talaga ilikas kapag itinaas sa alert level 4 o magkaroon ng extended na paglikas naman sa danger zone dito sa lugar. Cheryl. Mon, sa nakikita namin sa iyong likuran ay maaraw, mahangin pero mataas yung sikat ng araw. Pero kanina lamang ay nakausap natin ng Pag-asa at inaasahan nga na isa ang timog area ng Albay ng Bicol, katulad nga ng Albay, na posibleng makaranas ng mga pag-ulan simula mamayang gabi or bukas. May nararamdaman nyo ba yung pagbabago ng panahon dyan? Oo.
Actually, tuwing gabi, Cheryl, nagkakaroon ng chances ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi nga ng Albay. Bagay na hindi ganun kalakasan pa, no? Kaya nga rin, kung mapapansin mo in the past days, talagang halos makapal pa rin ng mga abo na nakikita natin. Kasi technically, kung umuulan naman, malaking tulong ito kahit papano sa mga residente na apektado ng makapal na ashfall. Pero yung pagbabago ng weather so far within the day, talagang maaraw pa dito sa lugar. Pero again, itong mga binabantayan na low pressure area, talagang pinaghahandaan din ng mga otoridad dito. Ang sabi nga nila, kailangan nila ngayon ng ulan. Huwag nga lang lalakas dahil yung banta naman ng lahar ang isa rin sa poproblemahin naman ng mga residente. Lalo't hindi pa tuluyang naaalis ang abo na bumagsak nitong nakaraang weekend. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.